Mayroon na naman pong nagpakalat nitong mga nakaraang ilang araw na fake news or pang-iintriga. Alam niyo kung bakit? Ito po yung nalalapit na inauguration or pag-upo ni President Donald Trump ng US nga po sa January 20 or 21. Ngayon, ilang araw na lang ho bilang bagong presidente matapos ang nakaraang eleksyon noong November. Ang pinapalabas po nila, si Pangulong Marcos daw po ay hindi invited. Si Pangulong Marcos daw po ay hindi inimbitahan ng White House at ni Donald Trump. Ayan. Parang kaya pinapalabas, mahina si Pangulong Marcos, hindi rin recognize ng Amerika. Mahina si Pangulong Marcos, hindi kilala ni Trump. Mas si Duterte raw ang kilala at gusto ni Trump. Puro kabaligtaran. Alam ba ninyo na hindi naman po talaga nag-iimbita pala ng mga head of state ang Amerika sa tuwing magkakaroon ng inauguration? Pangalawa, si Donald Trump at ang Pangulong Marcos ay nag-usap na after ng eleksyon. Binati na ni Pangulong Marcos si Donald Trump bilang President-elect. At kinumusta pa nga daw po ni President Trump si dating First Lady Imelda Marcos, yung mother ni Pangulong Marcos Jr. Bakit pinapalabas nyo na hindi invited? Hindi naman pala talaga nag-iimbita ang Amerika. Pakinggan po nito yung interview ito kay Ambassador Romualdez, Philippine Ambassador to Washington. Ang ating ambassador po sa Estados Unidos. At ito yung kanyang sagot at paliwanag sa interview sa kanya ng media. Alam ko nag-interview ata rito ABS-CBN isa sa mga lehitimong news organization dito sa ating bayan. Duration ni Donald Trump? Ayan Yes, so kasi alam mo, it's a policy 1800s pa hindi na sila nag-iimbita ng head of state dito sa mga inauguration ng US President. Ayan for many reasons. Number one, of course, is hindi kaya talaga to secure many heads of state all at the same time. At saka, of course, ngayon, dito sa Washington, marami ring mga kailangan nila to make sure that security is very high. So, yan ang main reason why. At of course, this is really a local, para bang it is something for the U.S. Citizens, the inauguration of their president. Oo, so, lalo pa. Talaga imbitado. Opo, lalo na amba, So, malinaw po yan, hindi ito talaga nag-imbita ng mga head of state, pero security reason. Di lalo na pa ngayon, kung yung mga gunita, di ba binalita ko na sa inyo, may nangyari lang ng isang araw dyan sa New Orleans na parang may pagkakarahasang nangyari. May mga naging biktima ng mga shooting or anumang parang may pagka-terror ang galawan. Di ba? Noong isang araw lang yon, binalita ko na rin sa inyo. Di ba? Malapit na ang inauguration. So, for security reason, hirap din ng Amerika na bigyan ng proteksyon ang lahat ng head of state, lahat ng presidente, prime minister ng iba't ibang bansa sa buong mundo para mag-attend ng inauguration kasi sa open yan Sa harap ng White House, open po yung inauguration na yan. So, ang Pangulong Marcos hindi talaga inimbitahan kasi wala ngang invited president o head of state. Bakit pinapalabas nyo na ang Pangulong Marcos hindi kilala, hindi ng Amerika, hindi inimbitahan? Di ba fake news na naman yan? Panlilin lang, parang na makabanat lang kayo sa gobyerno kahit walang pinanghuhugutang matino, ginagawa ninyo yan. Kung sino yan, alam na ninyo. Galing yan sa mga anti-Marcos or mga Duterte supporters yung ganyang mga paliwanag. Basta ganyang negatibo at fake, galing sa kanila yan. Wala silang kadala-dala. Patuloy nilang nililin lang ang kanilang followers at subscriber. Patuloy nilang nililin lang ang taong bayan. Ako, itong aking channel na ito, wala akong pakialam sa kanila. Sasabihin natin ang totoo. At yan ang totoo. Ambassador Romualdez, Philippine Ambassador to Washington, ang nagsabi. Hindi inibitahan ng Pangulo kasi hindi naman nag-iimbita ng mga leader, ng head of state nga ang tawag. Di ba? Di malinaw. Bakit yung pinapalabas na hindi invited? Wala naman palang invitation talaga. Kung mayroon man darating doon, parang personal na kaibigan, at voluntary lang siguro yun. O personal na kaibigan, ibang level ng kaibigan kaysa sa pagiging head of state. Okay? So, mali na po yun. At hindi rin totoo
na si Pangulong Marcos, ang ating administrasyon, hindi ni-recognize ng President-elect. Nag-usap na nga, tinawagan na nga, nag-imbita na nga ang si Trump kay Pangulong Marcos na magpunta sa Estados Unidos. Magkita sila. After inauguration siguro, kung basta oras na makaupo. At posibleng mangyari yan. Bilang respeto at kortesiko. Kung yung mga gunita, si Trump, 2 beses nang imbita kay Duterte noon, hindi nga pinuntahan ni Duterte. Hindi ko alam kung takot sa Amerika yata si Duterte. Oh, di ba? O, sino ngayon ang malapit? Kinukumpara nyo na Duterte malapit kay Trump. Inimbitahan siya dahil ang respeto, hindi nga siya nagpunta ron. Si Pangulong Marcos, bumati ng congratulations sa President-elect ng Amerika, tapos inimbitahan siya. So, nag-commit siya na magkikita sila. Hindi lang sinabi kung kailan. Malamang anytime, ngayong taong ito, baka mapunta ng Amerika yan para magkita. Di ba? Ganun po. So, yun ang totoo. Hindi totoo na tayo hindi kinikilala. May pag-iiba. Kaya maging maingat po, maraming talagang gumagawa. Makapag-content lang, makakuha lang ng views, kahit na ho panlilin lang, kahit na ho fake, ginagawa nila. Wala silang talagang kadala-dala, yun ang inuulit natin. Kaya tama lang ho sila panagutin. Kaya kayong mga Pilipino, yung mga nanonood dito, followers ko, subscriber, at mga viewers ko, maging maingat din po tayo. Maging maingat din po kayo. Hindi naman tayo nagyayabang, papangatawang ko, paninindigan ko ang aking mga sinasabi at ginagawa. Hindi tayo sasali sa mga fake news for content only or for views only. Hindi po. Sa akin, mahalaga ang kredibilidad, pagkatao, di ba? Dignity, o marami pang ibang kung anong dapat sabihin. Paninindigan sa maraming issue na pambayan, pang national, pang kapayapaan, hindi pang personal na interest lang. Hindi po ako sasama dyan. Okay? Yung gumagawa ng mga fake news, pang intriga, personal interest lang yon. Hindi nila matanggap na halos 2 taon kalahati na si Pangulong Marcos ang presidente. Ang piling nila mga Duterte pa rin. Aba, anong batas ang pinanghuhugutan niyo? Walang authority ang dating Pangulo. Kung yan ang inyong paniniwala, siya pa rin ang makapangyarihan. Kayo lang yan. Ang Pilipino ay matatalino, matitino, at gusto nila matinong pamahalaan, matinong liderato. Ayaw na nila at sawa na sila sa palamura ng presidente. Di umano'y paglabag sa karapatang pantao na lumabas doon sa mga hearing sa Kongreso. Ayaw na nila yan. Pagbabagong totoo, kaunlaran, disiplina, katatagan ng bansa ang mahalaga. Ayun. Please like and share. Lagi ko hinihiling po yun sa inyo. Paki-like and share. Ang purpose niyan para makarating ho sa iba na ating kapwa Pilipino sa buong mundo kung ano yung katotohanan. Okay? Walang inibitahan, hindi totoo na hindi inimbitahan ng Pangulo kasi wala naman talagang policy o programa mag-imbenta ng mga dadalo dahil problema for security ng Estados Unidos. Yun po yun. Okay?